Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Nawa ay mapa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang habag ng Allah, biyaya ng Allah sa kaniyang pamilya at sa mga kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. So, ayan na naman po ako. Assalamualaikum sa lahat. Allahu Akbar. Assalamualaikum Sister Nur, Kefik. Allahu Akbar. So, nais ko lang pong magbahagi ng hadith na nakatala sa Quran. Okay po? Allahu Akbar. Ito po ay patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang mamamagitan sa atin sa araw ng muling pagkabuhay o sa araw na mamuli. Allahu Akbar. Astaghfirullah. So, salam po muna kay Brother Richard Maderaso. Subhanallah. Assalamualaikum kay Warda. Assalamualaikum Sister Siruf. Allahu Akbar. Kay Nur Ahlon. Assalamualaikum po kay Ukti Kurang King. Subhanallah. So, pasensya na po kung hindi ko mabasa kasi pag malayo yung mata ko po ay hindi ganoong kalinaw, pero pag malapitan po Allahu Akbar, yun lang po ang kakayanan ng aking mata. Pag talaga pong sobrang layo sa akin, hindi po malinaw ang aking mga mata. Subhanallah. Pero alhamdulillah, nakapagpapahayag po tayo ng bawat kabutihan nating lahat. Kay Brother Tox Nawalib, simula nang nag-umpisa ako dito, brother, hindi mo ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. Kay Sister Mona, kay Sister Christy, Assalamualaikum. Sinto at si Yatsi Dimayaw, Assalamualaikum po. Kay Yats pala yon, sorry. Kay Miriam Bautista, Assalamualaikum po. At Allahu Akbar. So, babasahin ko lang po yung English to, ha? Hindi po ako ganong katalino sa English, pero meron din po kasing iba na nagre-request kung pwede Englishin, yun po yung ibang lahi. Hindi po mga Pilipino lang ang nakikinig sa akin. Sabi ko nga po, hindi man ako ganoong kagaling. Kung makikita nyo po, lahat ng live ko dito, wala po akong edit. Subhanallah. Wala po kahit isa, maliban na ipinasok ko siya sa TikTok. Pinuputol ko lang po ang bawat mahahalagang salita. Subhanallah. Allahu Akbar. At kay Brother Ahmad po ng malapit sa Kuwait, siya po ay isang Arabo. Siya po ay nagpadala sa atin ng mga Quran. Subhanallah. Greetings for Mr. Ahmad. Subhanallah. Maraming salamat po sa palagi ang pagsuporta sa akin sa pagbibigay ng mga Quran. Subhanallah. Allahu Akbar. Yung blessing na talaga pong nag-uumapaw na mga Arabo ang gumagabay sa atin, alhamdulillah. At sabi ko po doon sa iba na hindi pa po nasasaklaw ng ating pagbibigay ng Quran. Insya Allah, lahat po ay mapahintulutan na mapagkalooban ng Tagalog o maluwalhating Quran. Yan po ay kung ipahihintulot ng Allah na ikaw ay magkaroon. Ang hinihiling ko lamang po sa lahat ay magkaroon tayo ng saber para sa paghihintay na magkaroon at darating ang takdang panahon na ikaw mismo na wala pa nito ang hahawak ng mga kamay mo. Subhanallah. So, kaya po konting saber, yun po'y pangako ko, dumating at dumating lang lahat ng yan, makumpleto lahat ng para sa inyo ay makakarating. Subhanallah. Wala po kaming hihilingin na pera, kahit 5 duling. Wala po. At doon po sa lahat ng napabalik Islam ko, ako po ang gagastos ng inyong last will and testament
pati po ang conversion of Islam, lahat po yan ay ako ang gagastos. Hindi po ako manghihingi ng kahit piso. Subhanallah. Allahu Akbar. Kaya po, Allahu Akbar, doon sa maswerteng tagapag-ayos ko ng papeles, Allah, inshallah ya Rabbi, gantimpalaan ka ng Allah sa iyong pagtulong sa akin. So ulitin ko po, wala pong gastos ang pagpasok sa Islam. Hinihiling lamang po namin na sa pagpasok ninyo, ang inyong pagdarasal at pag-alaala sa Allah ay inyong pahalagahan. Yun lamang po ang aming hinihiling. At sa iba po, sa iba po na nag-aakala na porke pumasok sa Islam ang iba, okay, relihiyong Katoliko po, pumasok sa Islam. Doon sa iba na nag-aakala na hihilahin namin ng tao paalis sa inyong tahanan, hindi po namin gagawin iyan. Maliban na ikaw lalaki ay gusto mong magpunta sa masjid o mga kapatirang Islam. Pero bukod doon, ang pag-uusapan lamang ay patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala at kabutihan ng para sa tao. Hindi po kung anong kasamaan ang iniisip ninyo. Hindi rin po kami hihila sa mga anak ninyo, pumunta ka dito, pumunta ka doon, para utusan namin. Hindi po. Mananatili ang sino mang tumanggap ng Islam, lalo sa mga kababaihan sa kanilang tahanan. Maninikluhod, magdadasal, magpapatira pa, tangi lamang kay Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. So dito po sa Saudi Arabia ay talaga namang ano po ata 70 degree ang init. Dito po sa Saudi, dahil sa sobrang init, yung po lahat ng mga trabahador dito, pagpatak ng alas 12 ng gabi ng tanghali, ay bawal pong magtrabaho dahil sa tirik ng araw. Iniisip po ng Saudi government ang kapakanan ng lahat ng mga nagtatrabaho ditong OFW na nagmula sa iba't ibang bansa. Subhanallah. Yan po ang pagpapahalaga ng mga tao dito. Natural po tayong lahat, kaya nagpunta dito ay para magtrabaho, kumita ng pera, kapalit ng hirap at pagod ng lahat. Para po may maipakain, may maipadala, may maipon, makapagpagawa ng bahay, makabili ng sariling lupa. Subhanallah. Yan ang kapalit ng saber ng isang taong may takot sa Panginoon. Kaya doon po sa iba, wag nating maliitin ang ating mga OFW dahil katotohanan ng napakalaking tulong po sa lahat ng mga OFW na nandito sa Saudi Arabia o saan mang sulok ng mundo. Subhanallah. Ang sakripisyo ng lahat ay napakalaking tulong sa Pilipinas. Subhanallah. So ayan po. Allahu Akbar. So i-greet po natin si Sister Katrina, kay Dio, salam alaikum, kay Mariam Puentes, salam, Allahu Akbar. Mariam, magkasunod Mariam Fuentes at Mariam Bautista. So, ayan po. So, basahin na po natin ang English. Hindi po ako ganun kagaling bumasa Yung mga masyadong matatalino, huwag po tayong masyadong magpaka-perfect. Dahil ulitin ko po, kung ano lang ang aking kakayahan sa pagbabasa o sa pagsasaulo ng Quran, yun lamang ang aking maaaring ipagmalaki. Higit doon, walang hihigit na salita ang lalagpas sa akin. Subhanallah. Ang kakayanan ko ay hanggang doon lamang sa inyong naririnig. Subhanallah. So ito na po. Sino ba ang mamamagitan sa araw ng muling pagkabuhay? Narrated Anas, the prophet said, "On the day of resurrection, the believers will assemble and say, 'Let us ask somebody to intercede for us with our Lord.' So they will go to Adam and say, 'You are the father of all the people, and Allah created you with his hands.'" Subhanallah. "And order the angels to prostrate themselves to you, and taught you the names of all things. So please, Allahu Akbar, intercede for us with your Lord." Subhanallah.
Allah La ilaha illallah, so that He may relieve us from this place of ours. Adam will say, pakinggan niyo po mabuti, tatagulugin ko po mamaya para hindi masyado mahirap, bulol na ako. Allah, I am not fit for this intercession for you. Then Adam will remember his sin and feel ashamed thereof. He will say, go to Noah, for he was the first messenger Allah sent to the inhabitant of the earth. They will go to him, and Noah will say, I am not fit for this understanding. He will remember his appeal to his Lord to do something of which he had no knowledge. Subhanallah. Then he will feel ashamed thereof and will say, go to Khalil al-Rahman. Go to Khalil ar-Rahman. Ibrahim o Abraham. Subhanallah. They will go to him and he will say, I am not fit for this understanding. Go to Moses, the slave to whom Allah spoke directly and gave him the Torah. So they will go him and he will say, I am not fit this understanding, and he will mention his killing a person who was not a killer. And so he will feel ashamed thereof before his Lord. And he will say, go to Isa, subhanallah, Jesus, Allah's slave, his messenger, and Allah's word, and the spirit coming from him. Isa, Jesus will say, Allahu Akbar, Allah, I am not fit for this understanding. Go to Muhammad. Allahu Akbar. Who is the last? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. The slave of Allah whose past and future sins were forgiven by Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. So they will come to me and I will proceed till I ask my Lord's permission, and I will be given permission. When I see my Lord, I will fall down and in prostration, and he will let me remain in that state as long as he wishes, and then I will be granted. Subhanallah. He will teach me, Allahu Akbar, Muhammad, Allah. Allahu Akbar. Subhanallah ya Rabb. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. So, pasensya na po ha. Yan, sa mga perfect masyado, pasensya na po ha. Ako po'y tao lang. Nagkakamali po ako. Wala pong taong perfecto. Pasensya na po kung hindi perfect ang aking pagbabasa ha. Bismillah. I will fall down in prostration, and he will address, Muhammad, raise your head. Subhanallah. Ask, and your request will be granted. Say, and your saying will be listened. Subhanallah. Listen to. Intercede, and your saying, he will teach me, and then I will intercede. He will come back. He will fix a limit for me to intercede whom I admit into paradise. Then I will come back again to Allah, and I see my Lord. The same thing happened to me. And then I will intercede, and Allah will fix me a limit for me the third time. And then I will come back for the fourth time. Allahu Akbar. And will say, none remains in hell but those whom the Quran has imprisoned in hell. Allahu Akbar. But those who the Quran has imprisoned in hell refers to the statement of Allah. So, yung mga hindi naniniwala sa Quran, na katotohanan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang mga ibinalanggo
ibinalanggo sa impyerno at mananatili sa impyerno. Kaya po doon sa iba, mag-ingat kayo sa paghusga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil maaari pong ikapahamak nyo ang bawat salita na masama na inyong binibitiwan. Bibigyan ko po kayo ng option dito sa Saudi Arabia. Kaya doon po sa matatapang at sa mga tao na mahilig humusga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito po ay naglabas ng kaparusahan sa sino mang tao na maglagay sa social media ng masama patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kapalit po nito, kung nandito ka sa Saudi Arabia at nalaman kung nasaan ka, nalocate ka, maaari kang makulong sa kaparusahan. Upang magtanda ang mga tao na gumagawa ng salitang mamasama sa kapwa, lalo't walang kaalaman. Kung nalalaman lamang ninyo ang bawat salita na aking itinuturo, iyon ay nagmula kay Allah at nanggaling din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ituro ang kabutihan sa tao. Ngunit sadyang may mga taong mapanghusga. Kaya pag-ingatan mo ang pangungutya mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sabi ko nga po, mahal namin ang lahat, ayaw naming mapahamak ang sino man sa inyo. Ikaw man ay ibang relihiyon, mahal po namin kayo. Hindi po kami nakikipagtaalo sa walang kabulaanang salita, maliban na nakatala sa Quran, Sunnah, Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. So, tatagalugin ko po. Hindi rin perfect ang pagkakatagalog nito. Marami na naman magre-react. Allahu Akbar. Propeta Muhammad mamamagitan sa Allah para sa sangkatauhan. Subhanallah. Sa araw ng paghukom na magmuli, ang mga sumasampalataya ay magtitipon-tipon at sasabihin, hilingin natin sa isang tao na mamamagitan sa atin sa ating Panginoon. Kaya't sila ay nagpunta kay Adan at sasabihin, ikaw ang ama ng lahat ng mga tao at nilikha ka ng Allah sa sarili niyang kamay. Yan po ha, tinatagalog ko po yung nakalagay sa Quran English. Sabi ko po, hindi po perfect. Subhanallah. At inutusan ang mga anghel na magpatiripa sa iyo at tinuruan ka ng pangalan ng lahat ng bagay. Kaya't mapigilan siya na sasabihin ni Adan, hindi ako kasya sa mga salitang iyan. So, ibig sabihin, tumanggi siya, wala siyang kinalaman. Wala siyang kakayahan magpahayag ng patungkol sa pamamagitan ng tao sa Panginoon. Subhanallah. Hindi ako magkakasya sa pahayag na iyan. So, ayan po hindi po perfect yun. Subhanallah. Pagkatapos ay naalala ni Adan ang kanyang kasalanan at pakiramdam niya na nahihiya siya sa kanyang sarili. Sasabihin niya, pumunta kayo kay Nuh sapagkat siya ang unang mensahero na ipinadala ng Allah sa mga naninirahan sa lupa. Sila ay pumunta sa kanya Nuh at nagsabi, hindi ako naaangkop sa pahayag na iyan. Subhanallah. Ang kanyang apila, Allahu Akbar, at naalala niya, Noah, ang kanyang apila sa kanyang Panginoon sa bagay na hindi niya nalalaman. At kanyang sinabi, pumunta kayo kay Moises. At ganoon din ang sinabi ni Moises at naalala niya ang pagpatay sa isang tao na wala namang kasalanan o wala namang napatay. At siya ay nahiya sa kanyang sarili at nagsabi ang Moises, pumunta kayo kay Khalil ur-Rahman. Sino ba si Khalil ur-Rahman? Siya po ay si Ibrahim o si Abraham. Subhanallah. So, sino ba yon? Yon ang ama ni Isaac. Allah.
Allahu Akbar, astaghfirullah. Yun po ang ama ni Ismail. Subhanallah. Siya yung naggawa ng Kaaba dito sa Makkah na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sila ay pumunta sa kanya at nagsabi, hindi ako magkasya sa pangako na ito. At pumunta kayo kay Moises at nagsabi, subhanallah, yun na nga po, yung hindi pagpatay. Allahu Akbar. Si Moises ay nagsabi, pumunta kayo kay Jesus. Ang salita ng Allah at Espiritu na nagmula sa kanya, Allah, at magsasabi, hindi ako angkop sa gawaing ito. Pumunta ka kay Muhammad, la ilaha illallah, ang alipin ng Allah, na ang nakaraan at hinaharap na mga kasalanan ay pinatawad ng Allah. Kaya't sila ay dumating sa akin, Muhammad, Allahu Akbar. At nagpatuloy ako hanggang sa hilingin ko ang kapahintulutan ng aking Panginoon. At bibigyan ako ng pahintulot. Kapag nakikita ko ang aking Panginoon, ako ay mahuhulog sa pagpapatira pa. Subhanallah. Yan po ang gawa ng mga Muslim, pagpapatira pa, pagdarasal, pag-alaala kay Allah. At hahayaan niya ako na manatili sa estado na iyon hanggat gusto niya at pagkatapos ay matutugunan. Muhammad, itaas mo ang iyong ulo, magtanong at ang iyong kahilingan ay ibibigay. Sabihin at ang iyong pananalita ay pakikinggan. Mamamagitan at ang iyong pamamagitan ay tatanggapin. Itataas ko ang aking ulo at purihin ng Allah na may isang kasabihan. Itinuro niya sa akin at pagkatapos ako ay mamamagitan. Ayusin niya ang limitasyon na para sa akin, na ako ay umamin sa paraiso. Pagkatapos ay babalik ako muli sa Allah at kapag nakikita ko ang aking Panginoon, ang parehong bagay ay mangyayari sa akin, ang pagpapatira pa. At pagkatapos ako ay mamamagitan at ang Allah ay aayusin ng limitasyon para sa akin, na ako ay umamin para sa paraiso. Babalik ako sa ikatlong pagkakataon at babalik sa ikapat na pagkakataon. Subhanallah. At sasabihin, wala namang nananatili sa impyerno kundi ang mga taong pinabalanggo ng Quran. So, sino ba yung mga taong pinabalanggo ng Quran? Yun po yung mga taong nagtakwil sa aya, kapahayagan ng Quran. Kinasusuklaman nila ang Quran. Kung nauunawaan lamang po ng lahat kung gaano kaganda ang bawat salita ng Quran, naku, blooming ka, promise. Kesa magbasa ka, manood ka naman ng mga nakaka-stress na pelikula, magbasa ka ng Quran at paggising mo sa umaga, blooming ka. Totoo po yan, subhanallah. So, ayan ha. Sa mga hindi pa rin po naniniwala. Ito po. Ito naman, Arabic. Okay? Arabic, pero hindi ganun ka-perfecto. May sasabihin na naman dyan, kukontra. May kumontra po sa akin, message nyo po ako para po maitama natin. Okay po? Ako po'y tumatanggap ng napakabuting pangaral. Akin pong taus-pusong tatanggapin. Subhanallah. So ito po, marami ang mga balik Islam na nakakaalam nito, lalo na sa mga Muslim. Hindi nga lang ako ganoong kaperpekto. So bakit ba ang tao ay hindi natin mapipilit? Alam na po yan. Sa mga taong mapanghusga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan niyo po ito. Ito po ay nakatala sa Quran. Surat Al-Khawthar. Inna ataynakal khawthar fasalli lirabika wanhar inna shani akha huwal abtar. Subhanallah. So ano po ang Tagalog noon? Ulitin ko po.
Inna ataynaka al-khawtar fasalli lirabika wanhar inna shani aka huwal abtar. Subhanallah. So, ang Tagalog po nito, para po inyong maunawaan, ito po'y Arabic. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamauwain. Katotohanang aming ipinagkaloob sa iyo, O Muhammad, ang Al-Khawtar, isang ilog sa paraiso. Kaya't ikaw ay marapat na mag-alay ng sala, takdang pagdarasal, panalangin sa iyong Panginoon at maghandog ng sakripisyo, pag-aalay. Katotohanan, siya na namumuhi kay Propeta Muhammad ay pagkakaitan ng bawat mabuting bagay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanallah. Kaya po please, huwag na huwag kayong huhusga sa kahit kanino, lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah. At ito pa po, ang kasunod ng surat Al-Khawtar. Allahu Akbar. Ngayon po ay alam mo na, sister, ano po yung alam mo na kay sister? Kay brother MC Abdulaziz. Salam alaikum po. So, iyan po ay isa sa scholar ni Ustad Ahmad Javier. Alhamdulillah. Yan po, salam po sa lahat ng mga scholar ni Ustad Ahmad Javier. Patuloy lang po natin ang pag-alaala palagi kay Ustad. Subhanallah. At maraming salamat po. Sunod po, yung surat Al-Kafirun. Hindi po ito perfecto, ha? Hindi ako kasing galing ng iba na nag-aaral ng Quran. Ako po'y nag-aaral sa sarili ko lamang kakayahan at ang gabay ng Allah, ang tanging aking sandigan. Subhanallah. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhul kafirun la abudu matabudun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinakum waliyadin. Subhanallah. Hindi po yung perfect, pero pinipilit ko lahat para sa pangalan ng Allah. Alam niyo yung sabi ng Allah, kahit hindi ka perpekto, pero pinipilit mo matutunan ang bawat salita niya. Allah, yung biyaya ng Allah ipagkakaloob sa akin. Wala akong kahit sinong tinitingnan sa mundo maliban sa Allah. At yung mga taong sumasamba tangi lamang sa Kanya. Nang hihikayat kami, hindi namin kailangan ng paghusga. Subhanallah. La ilaha illallah. Ayan po, sabi ko sa inyo, hindi po ako perpekto. Lahat po tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali. At babasahin ko po ang surat Al-Kafirun. Tagalog po. Surat Al-Kafirun. Ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ipagbadya, O Muhammad, o kayong nagtatakwil sa pananampalataya, alalaong baga ang mga walang pananalig kay Allah, sa Kanyang kaisahan, sa Kanyang mga anghel, sa Kanyang mga aklat, sa Kanyang mga sugo sa araw ng muling pagkabuhay, Al-Qadar. Ako ay hindi sumasamba sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba, Allah. At ako ay hindi sasamba magpakailanman sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. Sa inyo ang inyong relihiyon, at sa amin, sa akin ang aming relihiyon. Allah. Pananampalataya, ang tunay na daan ng pananampalataya, alalaong baga ang pagsamba lamang tangi kay Allah. La ilaha illallah. Subhanallah.
Pero kahit po anong gawin natin sa lahat ng tao, kahit pa gaano kakagalit sa Islam, maniwala po kayo. Kung nakatakda kayo na maging balik Islam, wala kayong magagawa. Dahil ang puso mo mismo ang lalapit sa Islam. Allahu Akbar. Doon po sa isang pulis nung isang araw, si Brother Vincent, Brother Muhammad, Allahu Akbar, siya po ay isang pulis sa Camiguin. Alhamdulillah, siya po ay nagbalik Islam at kami po habang nag-uusap, ang bawat patak ng luha namin ay hindi pighati, kundi kasiyahan. Sa bawat nadidinig niyang salita sa akin na nagmumula, halos ang patak ng luha niya at ako ay walang patid. Bakit? Dahil nakikinig ang Allah sa bawat pag-uusap namin. Sabi nga, walang pag-uusap ang dalawa nang hindi pangatlo ang Allah. Walang pag-uusap ang tatlo nang hindi pang-apat ang Allah. Walang pag-uusap ang isang grupo nang hindi panghuli ang Allah. La ilaha illallah. Sabihin niya sa amin kung saan masakit pakinggan ang Islam. Subhanallah. Kami po ay mananatiling gagabay kasama ng aking kapakumbabaan sa lahat ng nagnanais at lagi po naming sinasabi, Islam never force you to come with us, Muslim, but your heart will tell you, come to Islam and be one of the Muslims. By Sister Ramla. Allahu Akbar. Yan po ang katotohanan. Hindi kailanman namimilit ang Islam na mapunta ka sa amin na kasama ng mga Muslim. Ngunit ang puso mo ang magkukusa at magsasabi sa iyo, tumungo ka sa Islam at maging isang Muslim. Subhanallah. Allahu Akbar. Kaya po doon sa iba na mali pa din ang pagtingin sa Allah, kayo po, puso nyo po ang huhusga, hindi sa amin. Kung sa tingin nyo, mas masarap pakinggan ang mga taong nagmumura, ang mga taong palaaway, go ahead. You have mind to think. Subhanallah. Nandito pa rin po kami. Lumayo kayo, lumapit kayo. 2 kamay kaming naghihintay sa inyo. Naghihintay kami, naghihintay din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, ayun po. I-greet ko lang. Ayan na naman po yung ating pinakabunsong balik Islam para sa amin. Na napabalik Islam ko, si Takumi po. Takumi Gibson Mendoza. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na yung tatay niya ay namayapa na at yung gawa ng tatay niya ay pinagpapatuloy po niya at siya po ay yumakap din ng Islam. Bago po namatay ang kanyang ama na si Brother Jet, noong daw pong nasa ospital, pinapanood ako habang ako ay nagle-lecture about doon sa pulis na pumatay ng 2 mag-ina. Subhanallah. So, sabi ko nga, kahit hindi ko nakilala si Brother Jet, ipinakilala naman niya ako sa kanyang anak na nagsusumikap ngayon matutunan ng Islam. Allahu Akbar. Imagine niyo yung batang yon, si Takumi. Ito po ay halimbawa sa lahat ng mga Muslim at Muslima na may kakayahan sa lahat na bagay. Yung batang yon, nung pumasok ng Islam, Allah, siya po ay gumagawa ng pagpapakain sa mga kabataan. Allahu Akbar. Bakit ano sabi niya? Yun po kasi ang turo mo, Sister Ramla. Allah. Yung bata na nauunawaan kung paano ang pagpapahalaga sa Islam. Allahu Akbar. Tayo bang matatanda, hindi natin kayang gawin?
Hanggat kaya nating ibigay kung anong meron tayo dito sa mundo, ibahagi mo sa kapwa mo. Share your blessing at ang gantimpala ay ipagkakaloob sa iyo ng Allah sa higit na inaasahan mo. Subhanallah. Huwag tayong maging ganid, huwag tayong maging gahaman sa lahat ng bagay na meron dito sa mundo. Dahil lahat ng iyan ay pagsubok sa tao. Kung tayo ay may pag-alaala, pagpapahalaga sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob niya. Tandaan po natin lagi, ang Panginoon, Allah, ang nagbabawas at nagdaragdag ng lahat ng biyaya na meron tayo dito sa mundo. At nasa sa iyo kung kanino, saan mo itutulong ang bawat kayamanan o bahagi na meron ka. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hasbunallah alayh. Allahu Akbar. Allah. So, ayan po. Doon po sa umiyak na naman po ako. So, pasensya na po kay Abdurrahim Sunyega. Assalamualaikum po kay Sister Lorilyn Ayesha. Arabic to, hindi ko po maintindihan maliban na nandito ang aking tagapagbasa. So, Allah kay Sister Miriam, ilang beses ko nasabi, kay Batang Bansamoro, Allahu Akbar, isa rin po yan na supporters natin. Kay Ann Oses, salam alaikum po. At Allah ya Rabbi, ayan po, sana po meron po tayong kaunting natutunan sa aking ipinahayag sa inyo. At muli po, maraming salamat sa lahat ng nakasuporta sa akin. Ang bawat salita po na nadidinig nyo sa akin ay maaari nyong ibahagi sa iba. Hindi po nakinig kayo sa akin ay sasarilinin lang natin. Kaya tayo pinagkalooban ng Allah ng isip at puso, yun ay para ibahagi sa iba ang kaalaman na meron tayo na ibinibigay niya. Subhanallah. So, sa lahat po, maraming salamat po at inshallah ya Rabbi, pagkalooban tayo ng Allah ng biyaya dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. Salamat po. Jazakallahu khairan.